Hello! Mayong gabi! God is good all the time, and all the time God is good. Let us declare His goodness sa atong kinabuhi. Sa kanunay, it is because the Lord is faithful. Amen ba mga igsoon? And He deserves the praises and glory. So ato ang pasidugan ang Ginoo mga igsoon sa atong pagabuhaton karon, and we know that the Holy Spirit is with us, and we are acknowledging the work of the Holy Spirit sa atong taliwala. And let us be always open to what the Holy Spirit is doing to us right now. Kasamtang kita mag-worship sa Ginoo, atong himayaan ang Ginoo sa tibok natong kasing-kasing, sa atong kalag, sa atong spirito. Let us rejoice and be glad all the time. It is because the Lord is good and His mercy endures forever. So let's start with our midweek service with a word of prayer. Hallelujah! Salamat kay Ginoong Diyos na ining kagabion. Salamat sa higayon. Salamat Ginoo sa imong gugma. Salamat o Diyos Lord sa tanan imong gibuhat ug pagabuhaton sa imong kinabuhi. O Lord, karon Ginoo among mga pag-ampo o Diyos, that you continue Lord God to encourage us Lord God to dwell in your presence more, to more na o God Father to seek your face o God, to long for you, Lord God, to hunger and thirst for your presence, O Lord God. And salamat kay Ginoong Diyos, Lord God, that tonight we are experiencing, Lord God, ang iyong pagkamaayo, O Diyos, sa among kinabuhi. And right now, Lord, we acknowledge the work of the Holy Spirit to each and every one of us, that every one of us, Lord God, Father, will be filled, Lord God, will be complete, Lord God. Our joy will be complete because Ikaw, Ginoong Diyos, Lord God, ang among kauban, Lord God, ug naa kanimo Ginoong Diyos ang tanan, Lord God, ug tanan nga katagbawan kanimo lamang Ginoo. Ikaw ang Diyos, ikaw ang buhi nga amahan nga among gisaligan sa tanang panahon. Walay sama kanimo Ginoo, dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus name we pray. Amen and amen. So let us worship the Lord and let us declare together His goodness. No, sama sa Ginoo siyang pulong sa Psalm 73 verse 25. Ginoo diri, whom have I in heaven but you, and earth has nothing I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Those who are far from you will perish. You destroy all who are unfaithful to you. But as for me, it is good to be near God. I have made the sovereign Lord my refuge. I will tell of all your deeds. So let us desire more of God and His presence. We dwell in the house of the Lord. Amen. So let's praise the Lord. Hallelujah. Let's declare and sing together. We praise the Lord. Hallelujah. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever.
your holy name, remembering your goodness, remembering your love. Let us feel, oh Father God, your embrace, your mercy, oh God, sa among kinabuhi. And Lord, we just want to honor you and worship you. We long for you, God. Ikaw ang among gihandong Ginoo sa tibok namong kasing-kasing, sa tibok namong kinabuhi, kalag Espiritu. Amo kang simbahon, O Diyos. Hallelujah. Ikaw lang, O Diyos, ang gihandong ko. Ikaw lang, O Diyos, ang paglaong ko. Kinabuhi ko, ikaw Ginoong Diyos. Ikaw ang tanan, ikaw lamang Jesus. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos, ang ihandog ko. Ikaw lang, O Diyos, ang paglaong ko. Kinabuhi ko, ikaw Ginoong Diyos. Ikaw ang tanan, ikaw lamang Jesus. Salamat, O Jesus. Salamat, O Jesus, sa pag-igugma mo sa matag higayon. Matinod-alon ka, ang kinabuhi ko, ihalang kanimo. Ako mangong Diyos, kinabuhi ko. Yes, Lord, ang God, kayo sama sa puma, ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos, ang ihandog ko, ang ihandog ko.
Salamat sa atong buhi nga Dios. Ug karon atong pasalamatan ang Ginoo sa atong mga kadaugan. Kung na may gusto nga i-share nga testimony mga igsoon, we are encouraging our brethren no nga mo share sa testimony. Dili man necessary nga dinagko gid kayo atong testimony, even the small things nga gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. You can share it. Katong mga gusto mo share sa ilang testimony online, you can share your testimony ato nang basahon mga igsoon. No, gatong pasidunggan ang Ginoo. So basi na ay gusto mo share dinhi nga naa diri karon. We would like to encourage everyone to share your testimonies aron sa badunggan sa atong mga kaigsuonan online and at the same time atong himayan ang Ginoo. So sige. Kinsa maguna. Praise the Lord. Ako maguna mga igsoon. So salamat kay sa Ginoo no for always nagaprotektar gid siya sa tuwa. And there are times siguro sa atong kinabuhi nga kanang dili ta kasabot sa atong sitwasyon and we are just surrendering it all to the Lord. Salamat kay sa Ginoo sa protection all the time. Labi na sa amo ni pastora kana mag-drive or magbiyahe-biyahe no padulong sa mo adto and ang Ginoo gyud kanunay ang iyang protection gyud manakan ato. And ganina na kuan mi ganina kayo adto mi sa Bible study and napagkuan mo sa sakyanan ang gauge sa gasolina kay nisiga na siya. So we're just sige mig pang-rebuke Lord in Jesus name Lord ipaabot sa amin sa Bible study kay na may gasolinahan po dito no. So makaingon mi nga Lord kanang ipaabot sa amin sa among lugar nga pag-atuan kay mag-Bible study man mi Lord, this is for your glory. So well and good no, salamat kay sa Ginoo nga gid mong gipaabot dito and at the same time ang mao nga parta ni pastora mo gid among gigasolina. So makaingon gid ka ba nga ang Ginoo bitaw no, grabe kayo ka kanang humorous kay ang Ginoo at the same time kanang provider gid kayo ang Ginoo no sa tuwa no. And ako ang pasalamatan ng Ginoo ana because he never fails to amaze us. He never fails to provide. He never fails nga kung ipakita ang iyang gugma sa tuwa bisan pa man feeling na to ita deserving no, pero ang Ginoo his love never fades and his love endures forever. So ako pasidunggan na Ginoo tanan dungog himaya ibalik na ko diya sa ibalik gid. Ang tanan dungog himaya diya sa Ginoo lamang. So sige basta na gusto mag-share sa ay mo kaulaw ato pasidunggan ang Ginoo. Yes. Okay, si Sister Myla atong welcome. Praise the Lord. May gabi sa tanan. Just wanna say i-share lang gid nako. Amazing gyud kayo no kay wala na ba ako work. Pero tungod sa naman ko'y kanang pahumanay nga project niya. Murag ang client kay di ko ganahan buhian. Nga giigna na siya sa akong boss nga wala na ko nag-work pero so, murag for me it's also murag ko ba on call na lang ko sa site. So at least di na ko sa office. At least karong kinsinas kay napa ko'y madawatan nga kuan and also ni confirm po to akong client na isa nga magpa-design lagi siya interior. So magkita-kita na pud mi og pa-pray ko nga ma-schedule lagi ang pag-adto sa ilang balay kay murag busy kay mi puro. So praise God. And also sa ako pong family kay kuan pod na opportunity gyapon nga niabot sa akong dad og sa karon pod kay murag naay gikuan nga business. And murag pag magproblema ka nga wala na kay source of income, God really provides. When you ask for work, He will give you work. Pero kailangan gid ita specified kay pag moingon kag work, mangayo kag work nga di makadisturbo sa imong ministry kay usahay it will take you away from your ministry good kanang mo nang pag nay mag-offer pod sa imuha og trabaho kay magduha-duha ka kay mo i-consider pa ba yan mo labi na ako nga murag addict na ko sa akong ministry unya mabanggaan akong ministry mo nang mo anak ako sa naon kay basig matandog ang akong mga kuan ministry nga akong ganahan servant. And
at least for me it's also I'm also thankful nga daghan gyapon offer opportunities pero muna ingon nga don't jump dagan ayaw sa so jump sa opportunity unless God says so na it's aligned with His will and it's aligned with His kanang plan. So that's all. Thank you. Okay, so sige, sunod na lang siguro no ang uban katong naulaw karon next week di na mo maulaw. Okay, ako yata ang time ka pastora para sa mensahe sa Ginoo karon ngayon. Amen. May gabi sa tanan. May gabi sa tanan nga nagatanaw sa ato sa online and even sa tanan nga naa dinhi. And before ko magpaday no, I encourage ang mga kaigsuunan nato to please share our live. Naapod tayo mga kaigsuunan nga nanginahanglan makadungog pud sila sa pulong sa Ginoo and ay jud mo kaulaw og share sa atong mga live no kay kabalo jud ta nga na jud paghimuon ang Ginoo especially na sige ta pray sa atong mga kapamilya, sa atong mga friends, sige ta pray sa atong mga relatives. It's one way nga sila makadungog sila, matamnan sila sa pulong sa Ginoo. So munang please we encourage you na i-share atong live also kung namo sa inyong balay ayo tuguti nga kamo lang ang mag-meditate, kamo lang ang makadungog sa wali, but invite your families to join with you na sila pod makadungog pod sila sa wali. So this evening let's open our Bible in the book of John chapter 8. We're going to read from verse 2 padulong sa verse 11. John chapter 8 verse 2 padulong sa 11. Kung naamay NIV, makita ninyo nga ang mga earliest manuscripts o mga writings, usually wala sila John 7:53 to 8 to 11, but we still believe no nga gialaw ni sa Ginoo na masulat ni sa tong Bible kay naay purpose ang Ginoo nga naatay ma-learn ani nga passage. And it's also found in Luke and also here in John. And mo dinhi in verse 2, at dawn he appeared again in the temple courts where all the people gathered around him, and he sat down to teach them. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group and said to Jesus, "Teacher, this woman was caught in the act of adultery. In the law, Moses commanded us to stone such women. Now, what do you say?" They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, "Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her." Again, he stooped down and wrote on the ground. At this, those who heard began to go away one at a time, the older ones first, until only Jesus was left with the woman still standing there. Jesus straightened up and asked her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" "No one, sir," she said. "Then neither do I condemn you," Jesus declared. "Go now and live your life of sin." Amen. So let's bow down our heads. Let's pray. Father God, Lord, dagan kayong salamat ng takna sa kagabion, sa diha nga kami pamalandong simpulong. Holy Spirit, we ask of you that you will speak to each and every one of us, Lord God. Lord, agliyam mo naunag kasing-kasing na mo dyan masabtan, Lord God, ang imong pagpulong, ang pag-isgutan, and may among kasing-kasing will be good soil, O God. Remove every thorns, Lord God, every stones, Lord, Lord, makababag, but Lord, let our hearts be a good soil, O God, that as your word is planted, Lord, motubo kini og ang ma-apply sa tagsa-tagsa na mo kakinabuhi. Salamat kay Ginoo, dalayon ka ang gisimba gid kay pasalamatan. In Jesus name we pray. Amen. Amen. So kaniya tong gibasa no in the book of John chapter 8. Very important kay ni labi na gyud kanatong mga Kristohanon kay it's the reality na the more ta magkadugay sa tong pagpangalagad sa Ginoo naagi yung mga panahon nga mahimutang Pharisees and Sadducees, and sometimes
sa uban tao, sometimes po sa atong kaugalingon mo na nga very important kay niya itong masabtan kaning isgutan ni Jesus dinhi nga aton i-apply sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi na mga principle na atong ma-learn based aning gibasa nato sa John chapter 8 nga I believe nga very important kayo sa atong pag-journey diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Kay as we all know, no, dagan pa ba mo kailang wala pa diya sa Ginoo? Dagan ba mo mga kailang nga gina-pray ninyo sa Ginoo? Or dagan ba mo mga kailang nga kanang makaingon gyud mo nga naagyo ni sa sala unsa na lang gyud kag kaluwas ani. But let it be that as we meditate upon this passage, we can learn some principles with the life of Jesus na ato din ma-apply so that as we all know, like we said, no, ang naanagid ang mga signs sa times, nagid ang signs sa pagbalik sa Ginoo, and so dili ato gusto nga kita lang nga mag-enjoy sa langit, and we want nga ato mga kapantian, mga kailan nato, atong mga friends, sila pod may mong makadungog pod sila sa Ginoo, but mo lagi na sometimes dagan kay mga tao nga dili sila ganan sa church. Dili sila sa ganan sa mga Christians, dili sila ganan sa mga born again. So how as we maka-learn to the life of Jesus, nga naman even the worst of sinners, mahimo magyapong comfortable sila kay Jesus. Kumbaga maka-open sila kay Jesus, and that is what we are going to meditate and ponder tonight. So our message for today is entitled Grace Beyond Guilt. So muna itong pag-iisgutan ka no, there is grace beyond guilt. And all of us, kita tayo pag natin mga kapakyasan, mag-guilty man yun ta, no? Tama ba? Pag nagkamalita or masayop ta, na ang yun tayo guilt. Apa, na gusto sa Ginoo is dili lang ta, taman nga mag-guilt ta. But we will fully understand kung sa yun ang gusto sa Ginoo sa atong tagsatag sa kakinabuhi. At yung masabtan, dili lang ang grasya sa Ginoo, dili lang for us, para may mutang guilty, but ang pinaka-ultimate jud na plano sa Ginoo. Why is it every time makadungog ta sa pulong sa Ginoo, mubati ta guilt, mubati ta nga kanang gina-correct ta sa Ginoo, because God wants to transform us. But ang nakaayon sa Ginoo is in transforming us, naa siya'y grasya. Amen ba? Naway tao din ni Igson? So muna itong pagpamalandungan nga kaning grace nga ato i-apply, una sa tanan ato ni i-apply sa tong kaugalingon, and then we also apply it to other people. So una nga butang, grace beyond guilt means grace over sin. So ingon din in verse 3, ingon din the teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group and said to Jesus, "Teacher, this woman was caught in the act of adultery. In the law Moses commanded us to stone such women. Now what do you say?" So ingon din nino, gipatindog nila ang babae sa atubangan sa mga tanang tao, pero actually ilalan din gigamit para i-bait nila si Jesus. It's a theological trap nga gusto nila unsa bagi prinsipyo ani kung masayop si Jesus og tubag, ila din pangitaag bikil, but ang gusto nila nga madakpan si Jesus. Wala sila intention nga maayo for the woman. So ang ila gyud is gusto nila nga i-test nila, i-trap nila si Jesus. And so makita nato dinhi nga ang gigamit ni Jesus is that in the grace over sin. Yes, kabalo si Jesus na adulterous o babae, pero nagpatidbabaw ang iyang grace. Hello, naway tao din ni kisabay ka nato nga gakapakyas gyud mo atubangan sa Ginoo na makasala jud mo. Pero dili day ta ginalantaw sa Ginoo through our sin, especially after kaniya. This was before Jesus Christ died. How much more sa atong panahon nga namatay na gyud si Jesus sa cross and he overcome it. And so mas labaw na gyud dapat nato masabtan nga ang grasya gyud sa Ginoo mas labaw gyud sa atong mga sala. So every time we look at someone, we don't look at their sin, but we look at the grace of the Lord sa ilang kinabuhi. Amen? So muna nga nung manglisod kay sa ato ausay mag-share sa pulong sa Ginoo, nganong lisod kay sa ato ang mapasaylo, nganong lisod kay sa ato ang magpaamgit sa gugma sa Ginoo, because we look at people through their sin.
We look at people sa ilang mga kapakyasan, sa ilang mga mistakes, na atong malimtan usahay, nga kita pod naapod tayong mga inana. Amen ba? Kinsa ba din sa atong kung tanaw ninyo yung self, dili mo makaingon nga naa may mga sala. Or makaingon mo nga, payag jud ko aning mga Pharisees, payag jud ko ni Apostle Paul, faultless, kung law lang ang basihan. So, was there a moment in your life nga nakaingon ka nga makasasala jud ka? Hello? Na ba yung mga moments sa inyong life nga gibati na ninyo nga makaingon jud ka, makasasala jud ka? But that is something na pag naanata sa pagkay Kristo, so gakalimtan na nato that atong pagkamakasasala is still there. We are still sinner. Pero tungod lang sa grasya ni Jesus, wala tanay mong righteous tungod sa atong mga maayong binuhatan. Wala tanay mong righteous tungod kay nangalagad ta sa Ginoo. Wala tanay mong righteous because nag-serve ta sa church. Wala tanay mong righteous because leader ta. Wala tanay mong righteous because pastor ta. But we are made righteous because sa grace ni Jesus. And that is something ang gakalimtan na nato. Sa diyan na nata, nagtindog na ta sa tubangan, gakalimtan na nato that it's all by His grace why we are standing. That we are still the same sinner that we are. Makasasala, gyapon ka, dili man siguro necessarily the same sin, dili man siguro necessarily nga maugyod gyapon ka exactly 100% sa una, but you are still making sins. You still fail God. And ang standard sa Ginoo sa sin is not just pangawat, pamatay, pamakak, but it is missing the target. Ang definition sa sin, sa great, is that missing the bullseye, missing the target. Meaning mo ni ang gusto sa Ginoo and you miss it. Maski pag mayroon ka nga 99% taman ko, 1% taman ko naglay, or 1% taman akong gibakat, it's still missing the target, it's still sin in the eyes of the Lord. And even ingon ni James, kung kabalo ka sa maayong imong gibuhat nga buhaton, pero wala mo gibuhat, is still sin. It's not just about what you do, but also what you do not do. And so, pero muna atong mga kumbaga giuna-una na itong mag-safe na taani. Kay gapangalagad na gyud ko. Naanagid ko sa church. Gigamit na gyud ko sa Ginoo, but that does not excuse us. But pasabot, mo pagyapon ang grace nga atong gakadawatan gikan kay Jesus. Mo pagyapon ang grace, ang pagpasaylo nga ginahatag sa ato ni Jesus. And so mo po na nga inaalapod dapat ta sa uban. Inay mong kaugaling mo dapat inaalapod ko sa uban. Kaya nga naman, duha na siya. Either gabi pud kita mo forgive sa ubang tao, pero dili ta ka forgive sa tong kaugalingon. Or gabi kita mo forgive sa tong kaugalingon, pero dili ta ka forgive sa ubang tao. Gabi ta maka-judge sa ubang tao, pero wala na to gitanaw atong kaugalingon nga kapakyasan. Or either way, gabi kay ka mutanaw sa imong kapakyasan, wala ka nagtanaw sa uban. So muna nga, very important kay nga masabtan ni nato nga kitang tanan, we are all under grace. And so we need to understand that the Lord is greater over our sin. The grace of our Lord Jesus Christ, dili na ang atong mga kapakyasan makapalayo sa ato sa gugma sa Ginoo. Ang grasya sa Ginoo is enough for all of us, brothers and sisters. And so, dili data angay nga mahimo nga kita mahimo tang guilty sa atong pagpangalagad. If there's any guilt, the reason why we naate guilt is for us na ma-realize natong kinahanglan ni nato i-correct. But our guilt di na dapat magpabilin sa ato. Naalang tay guilt every time we read the word of God, makonvict ta, mabati ta guilty, may bati ta nga mag-regret ta, pero dili lang dapat taman ana. But we need to realize no matter unsa pa kadako imong mga sala, the grace of our Lord is still bigger. And so you need to ask forgiveness sa Ginoo. Mo lang gyud nagipangay sa Ginoo nga mga ikapasaylo. Pangutana na ngay bata pasaylo. Or gi-acknowledge ba nato in the first place nga sala na. So kay nga naman ang nakita nato dinhi nga ang unsay naa sa mga Pharisees, unsay naa sa mga Sadducees, na sila religious pride. Mabitaw na ang badlungon sa church, dili man ang mabag-o. Kasi mga badlungon sa church, ka na mga dugay na kayo. Mga
mga dugay na kayo sa church ba? Karaan na kayo. Umana si ipabadlong sa mga pastor. Ang uban, pasalamat ko sa Ginoo kay wala na din eh. Pero uban mga churches, mas stress gyud taon ang pastor. Kaya magwali ang pastor, madugay lang galing kuan, magtindog-tindog, kuan lakaw-lakaw na sa likod ang kuan. Mag-ino na din, time na. Pag uman nagwali, may ino din ang pastor. Diyos ko na panalangin sa mga wali. Pero these are not baby Christians. These are Christians that have known the Lord for a very long time. Pero why is it? It's because nanay religious pride. They rely on what they have done throughout the years para sa Ginoo. That they forget that it's all about the grace of our Lord Jesus Christ. Munang dagan kayo, gabi kayo manlibak sa uban. Ganun man. Ang pinakalibak kaya sa church, dili man ang mabag-o, pinakalibak kaya sa church ka nagdugay na kayo sa simbahan. Ganun man. Because they forget that they are forgiven, they are in the church because of the grace of our Lord. Nagipasaylo ang ilang mga kapakyasan. And that is something that we should not forget, brothers and sisters. Munang ayon nga kita, masabtan ni nato, nga importante kay nga masabtan ni nato nga grace, it's because, una sa tanan, mahimutang kung atong, kumbaga, we are too hard on ourselves. Kung gakalimtan nato, it's all by the grace of Lord Jesus Christ, we are too hard sa atong kaugalingon. Mapakis lang tagamay, may feeling na nato, may impyerno na rin ta. Inanak ba yung tudlo sa una ba? Kanta lang kag Christian song, nagkarsonis ka lang, na-red lang yung lipstick, may impyerno na ka. And that's what the churches are teaching before. Makatanaw lang kag sini, daw ba ang mga simbahan kaon kaysa sinihan naman. Naingon sa mo sa unang, wala daw ang glory sa Ginoo, kay ngit-ngit, kay sinihan. You see, why are they namin inanang Christians? Because we forget that's all about the grace of our Lord Jesus Christ. So, are we quick to judge others para feeling nato nga righteous ta? Mas maayo ko ani sa iya. Abay na lang ko, kay gasimba mo ko every Sunday. Kana si akong silingan, wag yun ay simba-simba. May na lang ko, kay gaampo man ko. May na lang ko, kay gasimba man ko. May na lang ko, kay wala man ko gabuhat ani. But we are not meant to compare ourselves to other people. We are not meant to judge other people. Kay walay lain judge, kundi ang Ginoo lang. So muna ingon diha, we need to understand that grace is over sin. Muna ingon di ba nga, before ka mo judge sa si katao, tanggala sa imong oning mga hugo sa mata. So muna ingon dinhi, we need to understand that there's grace over sin. So whatever your sin is, remember that mas labaw ang gasya sa Ginoo. Amen? But it's not an excuse para magpakasalata. But the grace of the Lord Jesus Christ will lead us nga may mo nga dili na ta mag guilty, but instead we repent and we ask for forgiveness. Amen. Our guilt, our realization sa atong sin will lead us sa pagpangaypasaylo sa Ginoo. Amen ba? Kadua is that there is grace over our shame. Kinsa ba din sa inyong nga naapay mga butang sa inyong kinabuhi nga ginakaulaw pa ninyo? Mga butang sa inyong kinabuhi nga dili ninyo ma-share sa uban. Nga naman, there is the shame nga gina-inflict sa ato sa kaaway. But ingon dinhi, di ba, unsay nahitabo, imagine this woman, dili lang nga pipila lang ka mga tao, dagan kitao, gipatindog pa siya sa tunga. Nga ingon pa gyud i-announce pa sa mga Pharisees ba, adnay adulterer dinhi, unsa man imong maingon ani Jesus? Pakaulawan siya sa tanang tao. And can you imagine the shame nga gibati kaya sa kaning woman? Saka yung kaulaw ba, kulang na lang sa atong pang term, lamunon na ta sa yuta sa kaulaw ba? There will be moments in our lives na inana itong bation nga, gabi kayong kaulaw atong bation, but always remember,
that grace is over shame. Ingon dinhi unsa gibot ni Jesus? Sabi ang mga tao sige na sila blame aning woman. Wala natingog si Jesus. He just stooped down and then he started writing. And then ingon siya, ingon niya dinhi sa verse 7, when they kept on questioning him, he straightened up and said to them, let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her. So, ingon di diya igsuon nga, let it be nga ma-learn ni nato ba pinaagi sa example ni Jesus nga ang gusto rin sa Ginoo that we will not live a life of shame. Yes, naatay makapakyasan, but once imo nang gipangay pa sa ila sa Ginoo, don't live on shame. Ayaw na kumbaga, yes, sa una, inana ka, then, wala lang tayo mabuhat at to. Kinaitabo naman to. But don't go on living nga naapagid ka anak ng mga shame. Ayaw tuguti nga magpuyo ka. Kaya ingon sa Colossae, those who put their trust in the Lord will never be put to shame. Sa diya, nga imo nang gipangayo at pasaylo sa Ginoo, regardless of whatever it is. Imo mga kapakyasan ng kagabi, kay ulo, kay pastora. Pero, allow the Lord. Kaya sa ako, sa una, dili pa man ko makashare sa una about sa story how I was abused. Di ko ka-share, kay maulang ko sa una. Labi na din sa Pilipinas, kay kung ang Pilipinas, pag i-rape ka, may victim blaming. Basik kay kiatan guro na siya, or basik una-unahon guro na siya. Sa una, dili, dyan ko mag-share. Pero sa dihan, na-realize na ako that ang akong story, dagan mga tao, dagan mga women, babae, lalaki, to have the same story as me, encourage that there's still hope, even if you've experienced abuse, you've experienced in any nga points sa kinabuhi, God can still transform your life. And so I started sharing it. Sa una, di ko mo-share, nga, katong bago pang question, di ko mo-share nga palawag ko sa una. Umuulaw ko balo-balo, pastor, palahubog man day kay ni. Kuan man day kuan kay soke kay sa mga bar. I don't share it before. Sa diha nga akong gina-share, there are people that was given encouragement na maski di na niya akong kinabuhi, pwede di ko bagon sa Ginoo. Amen. Dili di ko hopeless pa, naa pa day buhaton ng Ginoo. Nga naman, because I understand that no matter what other people say, ang grasya sa Ginoo mo'y nagtangtang sa tanan shame. Munang no matter what, because sa tinod ng brothers and sisters, stop living your life nga mamati mo sa pagdiktar sa ibang tao sa inyong kinabuhi. Nga naman, no matter what you do, people have something to say. Maski yung sa pa kakabuutan, na-adjunay mo na way ni mo. Maski yung sa pa ka-perfect pa kay kang matao, na-adjunay mo na way, na-ayan ay mga gwapa ang tao sa ba, pero arte lang. Kanang buutan siya, pero kanang kuan man. Arte man, tamilian man, there will always be like last week ba ni nag-ingon nga kuan abi may namo pastora kay kanang artihon ka istaktahon ka okay ano po dili na jud ko kakita ay kung hindi ko managad sa inyo alang yun mo kalain kay buta lang jud ko dili pero ay dili man di ay ana sila ay dili man di ka kuan okay man di ka so ang tao na yun na permitted yun na. Kaya yung magunay pa sa during buutan, kini siya, tambot lang, tinood, baka yung pagkaingon niya. Buutan, maski pag pila pa ka, 100 pa ka tao maingon nga buutan ka na, dyan maingon nga, ay kung kabalong pa lang ka, unsa na siya. Tama ba? Dyan yung tao nga maingon, jug something negative against us. And so, do not let other people lead you nga magpuyo ka sa kaulaw, magpuyo ka sa shame. Of course, kung naatay mali, of course, ato ng pamalandungan. Kung naatay mga kinabuhi sa una nga namalita, na mistake ta, of course, we need to ponder about those things and allow the Lord to change us. Pero ayaw to guti ba nga muna
pugong sa atoa nga dili na ka mag-serve sa Ginoo kay at least sa point of your life na nagkamali ka, labi na gyud sa una. I don't know kung naka-experience mo sa una sa TikTok kayong praise and worship, no, mag-uyab-uyab nang ka, tanggal na detso, or kuan lang ka, kitan lang ka nga nag-inom ka dito, tanggal na detso. And so ang usually mga musicians, mga worship leaders, usually di na sila ganahan mo balik sa church. Nga naman, di pa kaulawan man. And so, although naamad yun yung mga moments na kinahanglan tabadlungon, kinahanglan ta disiplinahon, nga i-judge yun ni, para yun nila ba kami mga Pharisees, hindi ni nana, sunod mi salo. Ingala, pag sila quote, pag sila, ang sa imon salo ni Moses. Pahibalog yun sila ba nga kung according sa law, kabalog yun kahay sila. Pero nakalimutan nila that the Lord Jesus Christ, there is His grace. And the grace of our Lord Jesus Christ does not want His people to live in shame. Amen? So, ina yung kaugalingon, limtin na ng mga shame. Munang kanta, di ba? I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm trading my pain. Just say yes to the Lord. Ayaw, kaya nga naman, magulat pa ka nga perfect kaya ka mga lagad sa Ginoo, or mahulat pa nga perfect kaya ka mo doon sa Ginoo, then it will never happen. Yung nga naman, every now and then mapakis mo ta. So do not allow the enemy to put shame sa imo. Kay ka na imong shame, di ba pareho si Adam and Eve? Ang sa may naitabo sa ila. Sa diyan nakasala sila, nagtabo sila kay nakita nila that they are naked. Nahadlok sila. Ibati sila shame. Pero, kung sige buwan ni Jesus, tagaan sila sa nina. Although, nagbuhat-buhat sila ilang on, nga dahon, gitahian sila ni Jesus. Isaninaan sila ni Jesus. It's the same thing, brothers and sisters. Jesus clothed us with this righteousness. Nang kumbaga, ang imong sinfulness, ang shame ni mo gipulian na ni Jesus, sa iyang dugo, sa iyang gas, sa igsuon. So you will never be put to shame. Amen? Just trust in the Lord. Amen? So ayaw nagkaulaw. Inay mo tapal, ay nagkaulaw. Pangalagad sa Ginoo. Ayaw pamati sa mga bakag sa kaaway. Di ba naaman sa mga moments nga di, nalang kung mag-serve, uy, kay mura mangyapon. Nang matindog sa tubangan, kay mura mangyapon, balik-balik ko. Nganir gyapon ko. No. Kami ni Pastor Jurin, there are lots of moments na ina namang gibati na, ano lang taoy, kay labi nagyud atong kuan, atong naitabo sa ako, may feeling ako, di na ko matindog sa tubangan, may mga tao nga, di man gyapon powerful ang prayer. Sa pastora man gani, ampo man siya, mamigil gitubag sa Ginoo yung prayer. Pero the Lord reminds us na it's not about us. Gasa sa Ginoo igsoon. Anong makapadayon ta? Nganong ginatubag sa Ginoo itong mga prayers, not because kay pastora mi, but the pastor mi, but it's all because na plano kabubuton sa Ginoo. Nganong wala to niya gitubag ng mga prayer because naa pa siya mas greater na plan. Muna sa atong kinabuhig soon, do not let shame hinder you from coming to the Lord. Ayaw lati nga ma-perfect pa, kahayak pa ka mo doon sa Ginoo. Karon na ang panahon na magpagamit ka sa Ginoo. Amen ba? Amen. Inamong tapad, bikaon na. Ay napagdugay-dugay. So unsay nay tabo igsuon sa diha nga niingon ang si Jesus na let the one without sin cast the first stone. Unsay nay tabo? Tagsa-tagsa sila ng lakaw. They were convicted. Not by arguments. Wala gitay og explain ni Jesus nga no. Pero na-realize nila nga tinuod day no. Kita man day no. Naa man day gyapon tay sala. What makes us think that we are better than this adulterer? So muna igsuon nga sa atong kinabuhi ang conviction day no sa Ginoo, kung dili day dapat siya mag-bring sa atong shame, but it should lead us to humility. Amen? Dili dapat ta maulaw, pero dili pod
mag-lead po ni nga dapat mahumble ta. Amen. Nga ma-realize na to nga, hala, di man gyud din ako kaya. Kana bitang mga Kristohanon nga maingon nga kusog kay mo judge sa uban. Careful lang yun. Kay naay bitaw mga tao nga maingon, hay kaning si sister so and so ang iyang anak inani nganong di man na siya makabadlong. Pero pag abot bitaw din silang pamilya, worse ang mahitabo. And then diya din ma-prove nga, hala, apil man day sila. Di man day nila kaya. Kung dili man day gyapon nila na disiplina ilang anak. Manang careful ta in judging other people. Yung ano man. Kaya actually, kana bitaw, kanang inakanta na to sa offering, na give and it will come back to you, good measure, pressed down, shake it together, running over. It actually does not talk about giving, but it talks about forgiveness. It talks about judging others. So, kung unsa nga measure, na imong gikuan sa uban, mupod na ang measure na ikuan sa imo. So, kung di ka mapasaylo, mupod na. Di pod ka pasaylo, i-judge ni mong uban, i-judge pod ka. So, muna nga, dili data mag-put of shame with other people, brothers and sisters. Let it be na ang grace sa Ginoo may mugyo magpatigbabaw sa ato. So, kanang kaya bitaw anang naiuban tao, I discourage you, no, kanang mag-pray bitaw nga, mag-pray kay mura bitaw gipray to daw tao pero gipakaulawan na. Bitaw, Lord kani siya na mabago na unta ni siya, Lord nga iyang kuan, Lord nga gipray to nimo siya pero naulawan na siya kay ginibala na sa tanang taon sa iyang mga struggle. Diba? Gawas kung sa personal, pwede na siya. Pero when it comes sa public, never ever prayed sa personal struggle sa tao. Nga naman, dili man kailangan may balance sa mga tao kung sa iyang struggle nga giagian. So man, sometimes, even in our prayers, dili ta kuan ba sensitive. Dili ta led by the Spirit. Nga, nakabalon mo to, hala na kuan, din siya kay kuan. Asa nakadungog? Sa prayer. So, or kanang ka-prayer tuod, kay prayer mo gapakonsensya. Lord nga, baguhan ni siya, Lord, kay tiga, kay siya kasing-kasing, Lord, di siya ga-obey, di siya ga-serve. Dili man na mao ang prayer. Allow the Lord na siya'y magbaguan ng tao. Allow the Lord na siya'y mamuhatan ng tao. Dili na nato role. Ang Ginoo na'y bahalaan na. Amen? Nabay tao din ni Ison. Amen? And then the last is grace over condemnation. So, hindi din. Ang grasya sa Ginoo does not condemn us. Dili ta gina-condemn sa Ginoo. Ini mo tapad wala ka gi-condemn sa Ginoo. Hindi ni. Again, he stooped down and wrote on the ground. At this, those who heard began to go away, one at a time, the older ones first, until only Jesus was left with the woman still standing there. Jesus straightened up and asked her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" "No one, sir," she said. "Then neither do I condemn you." Jesus declared, "Go now and live your life of sin." So, ingon din wala ta gina-condemn sa Ginoo igsoon. So let us believe na wala ka gi-condemn sa Ginoo. Yes, we make mistakes, but you are not condemned. Because ang problema man gud when we feel condemned, then naatay tendency nga mo give up ta. Pero yung sa puno sa Ginoo, therefore there is no more condemnation to those who are in Christ Jesus. Wala ta rin niya gi-condemn. Wala giingon si Jesus ba nga naman pud ka, nga nagpakasala man pud ka, nga ingon man sa law ni Moses nga inani nga wala man kanisunod. No. Giingnan na niya ang babae, asa man ang mga nag-condemn sa imo. And din siya, wala na sir, and so neither do I condemn you. Can you imagine? It's Jesus. Kumbaga kung naay dapat mo condemn sa mga tao, siya na. Because He's perfect. Kung sa standard lang, ang dapat na ay right mo condemn or mo judge, si Jesus pwede. Because wala tayong kumbaga ikasaway sa iya, ha? Mo bitaw tang kumingon tang kusog kay manaway, labaw pong sawayon nun.
Di ba, maana ta? Pero kay Jesus, wala dyan tayo kasaway niya. Kay perfect na dyan ang life niya ang giliw. Pero still, He does not condemn us. Never ta niya gina-condemn. Never ta niya gina-point finger nga ikaw, magyod, inaani, mong ka. No. Because the grace of our Lord Jesus Christ nagpatigbabaw over condemnation. Muna ngayon diya, Jesus doesn't, of course, dili gina-tolerate ni Jesus ang sin. It's two different things. Wala nagi-tolerate ang mga sala. Wala, dili pasabot na okay kay Jesus ang sin. Because that is the argument sa mga tao karon. Mga sila nga, inyong Jesus ay gugma, manggali sa sinners. Yes, He loves sinners. But He hates sin. Yes, He accepts tanan makasasala, name it. Pero, dili niya gina-tolerate ang sin. Muna din na, go and sin no more. Every time na naa-siya milago nga buhaton sa usa ka tawo, so go and sin no more. Ngunya, go and live your life of sin. So muna ngayon dinigsuon, wala gina-condemn sa Ginoo ang sinner, but dili okay sa ang sin. Munang kinahalan nga ang grace sa Ginoo mahimo nga may magpatigbabaw sa atoa. Wala ginabaliwala sa Ginoo tong past. Dili pasabot nga okay to or gina-ignore sa Ginoo tong past, pero ang iya lang is He will be sure that yes, that is your past, pero dili na may mong inaana imong future. Hello? Yes, naa kay mong kapakyasan, yes, nadamag ka, yes, so ang imong mga decisions in life, yes, wala kay discerning sa imong decision, palpa ka sa imong kinabuhi, but that doesn't mean nga muna na imong kinabuhi. Because of the grace of our Lord Jesus Christ, your future will become better. Because God does not condemn you. So, unsay mong mali sa una. Pero mo lagi na, ang Ginoo ginapasaylotan niya, pero kita ang ga-condemn sa atong kaugalingon. Maingon ta, Lord, kaya dyan ko ni mo pasayloon, Lord, gabi mo kayong sala. But when Jesus said, you're free, you're free. When the Son says free, is free indeed. When God says you are forgiven, you are forgiven. All you have to do is believe. Tuwi nga gipasaylo na ka sa Ginoo. Tuwi nga wala ka gikondemn sa Ginoo. E nga naman, once nga bation na ito nga ginakondemn ta sa Ginoo, muna dili tagapaduol sa iya ha. Muna permiti na ito ginaingon, dagan mga tao dili ganahan mo ito sa church. Kaya mo sila nga, muhulat sa sila nga mabiyaan nilang biso. Muhulat sa sila nga mubo ilang sungay. Because that's the idea that the church is giving to the world. Nga pag muduhol ka sa Ginoo, dapat buutan ka. Pag muduhol ka sa Ginoo, dapat inani ka nga klase nga tao, which is wrong. Why we come to church? Why we come to Jesus? Because we are all sinners. We are all imperfect. Nga maski unsaon na itong pagpaningkamot, di dyan tama, perfect. Maski unsaon na itong pagpaningkamot, maski pag magmungha pa ta, sa una-una, sa tustorya, sa atong aksyon, makasala agad ta. Muna din ni, the Lord does not condemn us. Muna na uban mga tao no, nga magkuan silang, ipasimba man na ninyo sila, nga inaani man ni, na ay mga homosexuals, or na ay mga kabalota sa ilang life, na dili mao. Pero, who are we to judge? Wala man ta kabalo what God will do sa life again. Sa like you said sa amoa sa amo sa Tacloban, halos sa gapanimba sa amo homosexuals. Mga bayot, mga tumboy. Mga bay. Unsa man na mo? We just keep on loving them. Ang uban sa una, ang mga bata na mo mag-short jud. Puo kayo og suot, pero still welcome them sa church. And we ask Pastor David, Pastor, so maninamoy gapanimpon, pero sometimes mag-distract ba yata, di ba? Kay usahay pag naigwapo, normal mo dyan na. Pero we still accepted them. And after pila ka months, and maabot og years, ibago sila sa Ginoo, masimba na sila, nakapolo na, nakakarsunis na. Dili na sila ga makeup.
Why? It's because our actions para sa Pharisees, mas kung saan pa na nato sila bunog or unsa pa diya, dili na mo bago. But the love of the Lord can change people. Mas kung saan pa nato, ang gugma yun sa Ginoo ang makabago. Of course, we don't allow them to stand in front. Of course, we don't allow them to be in the leadership. Of course, ginabadlong na mo sila. We don't tolerate. Pag magkiyat-kiyat sila, ginabadlong na mo sila. Masa nang ginistoryan na di na mao. Pero we accept people. How can you correct them? How can you teach them? Kung wala, gali sila nabilong sa church. Kung dili, gali sila gatong simbahan. Then how can you correct them? Unang, the church is a place where people can come just as they are. Pero I'm sure that by the grace of the Lord Jesus Christ, we will all go out from the church na we will never be the same again. Why? Because naangga siya sa Ginoo. Kung i-allow lang yun nato ang siya sa Ginoo, nga dili ta i-condemn, dawato na to ang siya sa Ginoo, ato po nang ipaambit sa uban igsoon, daghan kay mga tao nga makaila sa Ginoo, daghan kay mga tao nga moduol sa Ginoo. If we change our mindset, labi na gyud kita sa church, nganong daghan kaayo, kung tanaw ninyo, daghan na kaayo mga homosexuals na as in mga trans na gyud gibag-o sa Ginoo, because the church has opened their hearts and minds nga dili day dapat inani. Nang church day dapat is a place for the sick, for the sinners, and not for the perfect. Nganong dagan na kay mga artista nga nang Christian, because dili na dagan na mga church nga inana na ilang mindset na usay man tong kaning artista gabi man ni maghubo-ubo, or kaning artista dagan man ni uyab, or kani, pero because the church is open, not condemning people, and that's why people come. Munang mo po na ang atong i-practice. Mo po dapat na ang ibutang nato sa kung unang nagkasing-kasing gisuon, that we welcome people, not we see people not in the eyes of sin, not in the eyes of their mistake, but we see people in the eyes of Jesus. And that is the eyes of grace, the eyes of forgiveness. Sama po sa paglantaw sa Ginoo sa imuha. Kung kamo kaya ginlantaw ni Jesus sa panahon nga wala pa mo nangalagad sa iya, makaingon ka mong ganan si Jesus matanaw sa iyong kinabuhi. Kumbaga kung MMK yung kinabuhi, baganan kay matanaw si Jesus nga matanaw ka siya sa iyong kinabuhi nga di siya masuko. Sa tanaw ninyo, sana all buutan. Mabuutan, hindi kayo sila. Matanaw ka si Jesus, wala sa inyong life, i-story yung life, na kay moment yung mayon siya nga, wow, gabi hid kayo nabuot, perfect kanyang nakong anak. I believe not. I believe there will be moments nga si Jesus mayon nga, badlungon, badjud kayo ani. Pero He still forgives us. There'll be moments nga mayon si Jesus, nga ano mangyud ka? Pero He still forgives us. He does not condemn us because He knows that by His grace, kaya ta niya i-transform. Muna ang importante iso nga masabtan ni nato. Ayaw condemn imong kaugalingon. Pero ayaw po pagpasaya-saya na po no. Mingon na, wala gali ko gi-condemn na Jesus. Magpasaya-saya apod ka, mapadayon na pod ka sa imong kinabuhi, dili pod. Because ang tinuod nga nakasabot sa grasya sa Ginoo, naagyoy kabaguhan. Inay mo tapan, nabago na ba ka? Ha? Nabago na ba mo? Process pa? Ang tinuod nga nakasabot sa grasya sa Ginoo, magpaambit pod sa grasya sa Ginoo sa uban. Amen. So sugod karon, kana imong mga kauban sa opisina, kana imong mga classmate, kana imong pamilya nga makaingon ka nga naman yun sila, iampo na sila sa Ginoo. Amen? Kani mo silingan nga kung magpa-music ka Christian song, magpa-music pod sa mga unsa pa diha, palabuan po niya, iampo na. Inay mo tapad iampo na. Instead na ma-stress ka, iampo sa Ginoo. Kaya nga naman, pag ma-born again, bitaw na imong silingan na, yahay jud ka. Nga naman, kay kada birthday, tagaan jud ka naglitson.
spaghetti, salad. Kung naay ko ang peaceful mo kinabuhi. Ingon bitaw ni Jesus, nganong gitudluan ta na maghinigugmaay ta para gyapon na sa atong benefit. Nga naman, pag maghinigugmaay ta, gugmao na tong Ginoo, bangon na to isig ka tao, peaceful ta, wala tay kaaway. Malinaw na atong panginabuhi. Amen ba? I know that human as we are, naadyoy mga moments nga mabuto ta, tama? Kinsa gabuto din eh. Naadyoy mga moments nga madam magdugta. Pero let it be that matud pa, one of my ganahan kay nako nga kanta is the song Your Grace is Enough. Amen? The grace of our Lord Jesus Christ. Grace over guilt. Beyond guilt. So, ang reason why the Lord has given us grace is so that dili ta mubati og guilt, but we realize na ang grace sa Ginoo is over our sin, is over our shame, and over our condemnation, so that we can repent and be transformed by the grace of our Lord Jesus Christ. Because naa pa manggi kailangan po-poon o bagon sa atong kinabuhi, tama ba? Kisa man dinhi ang makaingon mo nga 99.9 nga naman na si safeguard nga asa mo gyud ang 1%. 99% ko ana jud ta diya sa Ginoo. Wala pa no? Siguro sa ato na pata sa 50 or 70 or pila pa lang gyud ta ka percent sa tong paglakaw sa Ginoo. Pero ang importante is as we walk by the grace of our Lord Jesus Christ, from glory to glory, it transform gyud ta niya. Muna ang kung gusto mo po na if mag-wonder mo nganong ang last na tong ginaingon every time mag-declare ta, if I change, everything changes. Because you cannot change other people, but you can change yourself. Kung magbago gali kay suon, matingala na lang kayo mo surroundings mabag-o. Nga naman, kung mabag-o ka, ialaw ni mo ang Ginoo nga dili na ka pero sa una nga sige ka kasuko, sige ka panghimantay, sige ka pangaway, sige ka marites. Kung mabag-o ka, then ang uban pud tao, ang glory sa Ginoo mahimo po mo spread pod sa ilaha. Kung kuan ka, kung sige ka pamakak or sige ka buot og di maayo, then dili makapamuhat ang grasya sa Ginoo, ang gugma sa Ginoo. Dili ma-spread sa uban. Pero kung i-allow nimo mo nang kung naa ka gi-hate bitaw nga tao, ayaw sa sila yampo sa una imong kaugalingon. Na kay taong gikalagutan kayo, dali akay ka masuko sa ila, yampo imong kaugalingon. Ampo imong kaugalingon una, and then yampo din sila. And allow the Lord to transform you. Kay sometimes labi nag mga mama kung badlungon kay inyong mga anak bitaw inyong una iampo kay inyong kaugalingon. Sometimes inaalaw na sa Ginoo ang atong mga anak sa ato para reflection of the grace of our Lord Jesus Christ. Pag mingon ta Lord badlungon kay mga anak di man yun ni mamati sa ako mas unsa naman ako may Lord. So inam ko yaw-yaw ani mag lusot man sa pikas dalunggan. Then mingon din ang Ginoo ikaw pud bay anak. Pila man ka times nga, sige na kog padungog sa imo sa wali. Pag magbasa kag Bible verse, sige kog padungog per mulabay ang mga sa pikas. Di man Japon ka mamati. And then we realize na, lagi Lord no. And so, we try to change our actions and habits. Nga naman, nahimong reflection ng atong mga anak, nahimong reflection ng atong mga kauban sa tabauan, nahimong reflection ng atong mga silingan na makareflekta kung sa puday atong relasyon sa Ginoo. And mas labaw ta kaysa Ginoo jud ta mismo usay ka pabungol-bungol. Di ba? So munang mahimo din siyang learning lesson siya sa ato ang maka-realize lang ay mao di ay. So muna importante kay we allow the Lord to transform us first and be a light wherever we are. And allow the Lord nga ang atong city, ang atong opisina, ang atong panmalay, ang atong kasilinganan mabag-o tungod kinabag-o pud ta sa grasya sa Ginoo. Amen? So let's come before the Lord, mindot ta and sing the song sa tagitan ta na ganina. Ikaw lang, O Diyos.
Sometimes, gibati ba ninyo igsoon na sometimes we get frustrated in our Christian walk. Kay Lord, na naman dyan nga, mapakyas pa manggit ko, Lord. Lord, na naman nga, maski sa una kong pagpaningkamot, nakapamagyan po yung times nga, mamalik ko. But in those moments, brothers and sisters, let it be that it will be a moment where we can reflect and we can repent and ask forgiveness to the Lord. But do not allow it na mo siya mag-dictate sa mga kinabuhi nga magpuyong kag life of sin, shame, and condemnation. Because the Lord has already washed away and has already made us righteous to His grace, to His blood. And so let's just worship God tonight and just believe na kung nasa Ginoo maging magpatigbago sa tong tag sa kakinabuhi ng tag na sa pagabiyon igsoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Ikaw lang, O Diyos, ang ihandog ko. Ikaw lang, O Diyos, ang paglaong ko. Kinabuhi ko, ikaw Ginoong Diyos. Ikaw ang tanan, ikaw lamang Jesus. Ikaw lang, O Diyos.
our heart's desire. So, atong i-pray mga igsoon, tanan nga mga alam kaunon sa itong mga kaigsuunan, nga nag-request mo sila mga prayer request, extend sila mga prayer request. Let us pray with all our heart and let us believe that the Lord will continue na magkapamuhan sa ilas. The Word of God says, pray continually, pray without ceasing. So, dili lang munda mga igsoon sa pag-ampo, and let us trust the Lord all the time. Ang Ginoo magkapamuhan, magkatubag ni tanan. So, let's cry out, Ginoong Diyos, 3 times and let's pray. Ginoong Diyos, Ginoong Diyos, Ginoong Diyos. Yes, Lord, salamat kay Ginoo. Lord, for tonight, Lord, oh God, we just pray and ask, Lord, that the Holy Spirit of Ginoo, magkapamuhat, Ginoong Diyos, Lord, God, sa magsasag sa kasing every desire, Father God, of your children, Lord, oh God, ikaw na makitaan namin, Ginoong Diyos, Lord God, and nothing else, Lord God, na among desire, Father God, nothing else, Lord God, na among ginaampo, Ginoong Diyos, Lord, oh God, kung walay lain, Ginoo ko, hindi mo lamang na mong isali at tanan, because apart from you, we are nothing. And Lord, we just pray, Father God, Lord, we pray, Lord God, sa mga businesses, Ginoo, sa mga kaisunan, Ginoo, sa Bugis, sa Kayukay, Father God, Lord, sa Shake MNH, Father God, even, Lord God, sa LOP, Father God, Lord, ikaw, Ginoo, sa kanalangin, sa Bentogo, Father God, Lord, even, Lord God, sa negosyo nila, Father Subi, Lord, oh God, Lord, and Sister Ay, salamat kayo, Ginoo, sa inyong paglampo, sa inyong mga negosyo, Lord God, Lord, we pray, Father God, sa kinuwat, Ginoo, guys, dili mo sila pasagdan, Lord, matubag sa inyong paghiya, O Diyos, Lord God, sa inyong mga anak, Lord God, that this wisdom, Lord God, nagkagigan kanino, Ginoo, ang hiya, O Diyos, Lord God, na ibalang Espiritu, Lord God, Father, ang move na nini, Lord, we just pray that you continue, Lord, O God, magapamuhat, Lord, O God, we speak blessing upon your people, Father God, Lord, salamat kayo, Ginoo, Diyos, O God, even those who are working, Lord God, in the government, Lord God, offices, we pray, Lord God, that you continue, Lord God, magapamuhat, Lord, sa mga kaisunan, Ginoo, Lord, O God, we pray, even, Lord God, sa mga provinces, Lord God, Father, we just pray that you continue, Lord God, magapamuhat, Lord, provincial, Lord, O God, even, Father God, Lord, sa ining ang syudad, Ginoo, Lord, O God, we just pray that you continue to protect them, Lord, O God, even from Mount Marilyn, Lord, kaya kung, Lord, ikaw, Ginoo, Diyos, O God, mag-bless kanila, Lord God, kapitas nila, Lord God, Father, wherever they are, that let them be the light and the salt, Lord God, Father, Lord, to their co-workers, Lord, O God, ito silang i-bless, Ginoo, gamitan ka nila, O Diyos, Lord, salamat sa Lord God, Father, for those who are working, Lord, O God, Lord, sa mga non-government, Lord God, offices, Lord God, we pray, Lord, that you continue to prosper your people, you need to use them, Lord, O God, Father, continue to use, Lord God, your people for your glory, let your light shine upon their lives, Lord, na mahimo panalangin, Lord, Diyos God, that Jesus will be shown in each and everyone's life, Lord, we also pray that you continue to guide us, Lord God, in every decision, in every plan, Lord God, na ang kabuhaton, Ginoo, na ikaw, Ginoo, Diyos God, maghari, we also pray, Father God, Lord, sa heroes, Lord God, Father, Lord, pastries, Lord God, and cakes, Lord, we just pray that you continue, Lord God, na mag-prosper, Lord God, nila Sister Phoebe, Lord, thank you, Lord, oh God, sa imo pag-bless kanila, Ginoo, Diyos, oh God, for this business, Lord, ikaw, Ginoo, Diyos, oh God, pamuhat, Lord, oh God, dili tanan, Lord, we just pray, Father God, for prosperity, Lord, oh God, dili lamang, Lord God, Father, sa physical na prosperity, but even, Lord God, financial blessing, Lord, oh God, Father, thank you, Lord, oh God, and even, Lord, spiritual blessings, we also pray, Father God, Lord, even, Lord God, sa insurance, ni Ma'am Ruth self, Father God, and just pray that you continue to guide her, continue to protect her, continue, Lord, oh God, Father, na mag-alamtad ka niya, Ginoo, Diyos, oh God, sa iyong ginabuhat, Lord, oh God, and you are the God, Lord, na magkapamuhat, ni tanan, upang ang iyong pamilya, Ginoo, salamat kayo, Diyos, oh God, sa iyong pagdasig ka niya, Lord, oh God, Father, to seek you all the time, Father God, Lord, and we believe, Lord, that you have a plan for her life, Lord, salamat kay Ginoo, Diyos, oh God, those even, Lord God, who are working, Lord God, Lord, sa architectural, Lord God, sa Mayla, Ginoo, we just pray that you continue to use them, Lord, use her, Father God, for your glory, salamat kay Ginoo, Diyos, oh God, sa open doors, Lord, oh God, healing ka na, Lord, we just also pray, Lord God, those who are working, Lord God, Father, Lord, sa Marina, Lord, sila William, Ginoo, even, Lord God, sila Ma'am Juana, Lord, thank you for using
for Pastora Celine, Pastora Michelle, Father God, even Lord for Pastor Shari at Pastor Lloyd, kanamo ni Pastora Ira, Pastor Kim at Pastor Flo, Lord, ikaw Diyos ka magalikod, magkakamuhan din sa nagbiyagan Lord for Pastor Nelson Balong, uban ni Pastora Flora, ikaw Diyos Lord God, mag-uban kanila. Salamat kayo Diyos Lord God, Father, na ikaw magalikod Lord God, Father, sa mga kaalakan, sa mga alagad, yan gamit para sa kaymayan ng Diyos. Lord, galaykod ka, even Lord God, Father, sa pag-iwan yung kanamo ni Pastora Aida, Lord, that you continue to guide us, give us wisdom, remind us with your love, Father God, strengthen us, Lord, oh God, the doors of the enemy, Lord, na magsinamot, Lord God, Father, sa kinabuhi. Ikaw ang may mga sentro, Lord God, Father. Lord, salamat kayo, Diyos, oh God, sa pagpapuan sa kanila, we believe, Lord God, that there's power in the name of Jesus. There's healing in the name of Jesus. You alone are God and you alone are great. Even as we go on from this place, Lord, be with us, guide us, protect us, Lord. Nawalay na utali, may tabo pa na mo mga ulit. Kami sa butang sa tansa kapanimalay na safe. Salamat even those who are watching online, Father God, that whatever, oh God, their prayers are, you are listening and nakita niyo mo Ginoong Diyos, oh God, ang ilang desire sa ilang kasing-kasing. Lord, ikaw, Ginoong Diyos, oh God, magagila. Ikaw magagupag sa ilang mga pag-ampo according to your will, your good, pleasing, and perfect will, Lord God, sa mga pagsabi namin. Lord, we praise you, Lord, we exalted. It's all we ask in the name of Jesus Christ, we pray. Amen. And let's begin together in Christ. We have victory today. In Christ, we have miracles today. In Christ, we have healing today. In Christ, we have blessings of Abraham today. In Christ, we have positive thinking and speaking today. In Christ, we have kung mahimo i-share nato ang online service, and also please invite your family and friends. Kung duol pud mo diri, we are inviting you to come and join us Lord diri nga diri sa ato ang midweek service 7 p.m. usahay mga igsoon natin diri sa church, usahay na po to sa Panimalay, but don't worry, naaga po natong live mga igsoon. And Sunday service, no, we are encouraging kung duol ra mo dinhi sa atong syudad, you can come and join us every Sunday 10 a.m. dinhi sa Circuits and Beads, second floor mga igsoon. So I hope to see you again next time, and good night and God bless sa tanan. Kayong gabi.